Salamat po sa ating Panginoong Yeshua at tayo po ibo ba na muli po tayo nagkasama-sama ngayong umaga sa kabila po na meron po tayong kinakaharap na bagyo. Ibo ba, sino po ba dito yung mga medyo nangangampa dahil may bagyo? Normal po na mag-alala lamang po tayo, ibo ba? Baka po meron din dito yung mga nag-prepare. May mga nag-prepare po ba sa bagyo? Kasi po kami, hindi po kami nakapag-prepare Hala po kami grocery sa bahay ngayon. Pero, ayun, ang ginawa po namin din kagabi, naghakot po kami ng mga sasakyan. Yung mga sasakyan po doon sa sumakap, nilipat po namin lahat sa bahay. Kasi nga po, nakita ko po yung tabi ko, naghahakot Nakigaya na po ako hindi mo ba, prevention is better than cure. So, akala ko nga po, itong umaga na to, sabi ko baka ma-cancel yung church service dahil ang sabi, alas 5 daw po yan ng madaling araw mananasa, pero parang alas 5 po yata ng hapon. Ano po? So, pero purihin po Panginoon, gawa mo muna tayo po may bagyo, tayo po pinahintulot na magkasama-sama upang tayo po magpuri sa Kanya. Gusto ko lang din pong makuhanin itong pagkakataon na ito. Una, para batiin po yung nanay ko ng happy 60th birthday. Tapos yung mga kamag-anak ko po, nakita niyo po ang dami. Yung iba sa kanila from Davao and then from San Leonardo. So, medyo may mga fans ka lang po tayo ngayon. Amen po ba? So, ang tatalakayin po namin ngayon, ang Mateo chapter 20 verse 1 to 16. Pwede po ba natin paki-plus po at nahihiling rin po na tumayo po ang lahat bilang mag-anak po sa salita ng ating Panginoon. Verse 1. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad ng isang tao na puno ng sambahayan na lumabas pagka umaga-umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. Verse 2. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinubo niya sila sa kanyang ubasan. Verse 3. At siya'y lumabas nang malapit na ang ikatlong oras, at nakita ang mga iba sa pamilihan ng mga nakatayong walang ginagawa. Verse 4. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katuwiran. At nagsiaya ng kanilang lakad sa ubasan. Verse 5. Lumabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na ika-6 at ika-9 at gayon din ang ginawa. Verse 6. At lumabas siya nang malapit na ang ika-11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo at sinabi sa kanila, bakit kayo'y nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umuupa sa amin? Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang patiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. Verse 9. Ang paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang ika-11 oras ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. At nang magsilapit ng mga nauna, ang isip nila ay magsisitanggap sila ng higit at sila ay nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. Verse 11. At nang kanilang tanggapin ay nangagulong-gulungan laban sa puno ng sambahayan na nagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila ipinantay mo sa amin na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakakasunod. Datapuay, siya'y sumagot at sinabi sa kanila, kaibigan,
hindi kita iniiri. Hindi ba nakipagyari ka sa akin sa isang denaryo? Verse 14. Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa inyo. Verse 15. Hindi ba matuwid sa akin ang gawin ng ibig ko sa aking pag-aari? O masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Verse 16. Kaya't ang mga unay, mga huhuli, at ang mga huli ay mauuna. Tayo po ay bukat manalangin. Panginoon namin kakila sa lahat, Panginoon Yeshua, kami po ay muli po lumalapit sa iyo, nananalangin. Ngayon po umaga ay pag-aaralan po namin ang iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na buksan mo po ang aming mga puso at isip upang lubos po namin maintindihan ang aming tatalakayin. Alam ko po, Panginoon, na ito pong yung salita ay hindi ko po kayang ipaliwanag kung sa sarili ko lamang, subalit sa tulong ko po, alam ko po na ito po ay may intindihan ng iyong mga tagapakinig. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ni Yeshua Christ. Amen. Pwede na po tayo po. Alam niyo po, pangatlong beses ko po na nagagawin po ito yung tumayo po sa harap ninyo, pero sa totoo lang po, lagi po akong nininervyos. Pakiramdam ko po kasi kumbaga wala po akong sa katayuan para gawin po ito. Pero sino po ba ako para tumanggi po pagkaginis ko po ng ating Panginoong Yahweh, hindi po ba? So, sa tinalakay po natin tungkol po sa talinghana, tungkol sa manggagawa sa upasan, meron po tayong mga dapat maunawaan. Dapat po maunawaan ng mga manggagawa sa ministeryo po ni Yahweh. Unang-una po, ano po ang dapat natin malaman? Sinasabi po dito na tayo daw po, number 1, meron po tayong obligasyon o dapat po may trabaho po tayong gagawin. Sabi po sa verse 1 and 2, paki-class po. Ang sabi po, ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang-maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang upasan. At nang magkasundo na sila sa upa, na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang upasan. So, di mo ba ano po yung keyword po dito, di mo ba? Ang manggagawa po ang keyword na ginamit dito. Ano po ang ibig sabihin ng manggagawa? Pagka may manggagawa, ibig sabihin po may gagawin po tayo. Tama po ba? Kasi may manggagawa eh. Pag may manggagawa, may gagawin. At sino po ang mga manggagawa? Ang mga manggagawa po, tayo po ng mga taga-sunod, taga-panampalataya. Mga Kristiyano po ang mga manggagawa. At pangalawa po, sinabi po dito yung upasan. Ang upasan po, yan naman po ang ministry ni Lord. Yun po ang ministeryo ng Panginoon. Ang tanong po, kailangan po ang Kristiyano po may gagawin sa upasan. Hindi po pwedeng, hindi po pwedeng Kristiyano ka lang pero wala kang gagawin. Pwede po ba yun? Hindi po, di po ba? Hindi po pwede po na tayo sinabi lang na Kristiyano. Ibig sabihin, Kristiyano ka lang na sa salita, di po ba? Pero hindi sa gawa. So, dapat po may gagawin po tayo bilang Kristiyano. Ang tanong po ngayon, ano po ba yung mga dapat po natin gawin bilang manggagawa o mga Kristiyano? Ano po ang dapat natin gawin? Unang-una po, siyempre, andyan na nga po ang sharing of gospel of God. Di po ba? Tayo po ay mamahali, napakalaking bagay po na kahit sa araw-araw po natin pamumuhay, maging sa trabaho man po, sa negosyo, o kahit sino man po nakakaalubilo natin, yung pong medyo pasimpleng job lang na nakakapagsabi po tayo ng mga verses o yung mga nalalaman po natin tungkol sa Bible, i-apply po natin, napakalaking bagay po. Sa totoo lang po, nai-inspire po yung mga tao sa atin. Hindi man po sila nagre-react at first, pero sigurado po ako sa inyo, tumatanim po sa puso nila yun. Tumatanim yung time na nare-realize po nila. Ano po, marami po mga pwedeng gawin. Bilang Kristiyano, di po ba? Ano po, mag-Bible sharing, Bible studies, yung ginagawa po dito sa church every Wednesday. Kami po sa family namin, every Sunday nagba-Bible study po kami. Puri din po ng paggawa po yun. Di po ba yung pagpupuri po natin, yung pag-worship po natin, paggawa, ano pa? Kung ang talentong po kaya niya pong
Magbigay po tayo sa Panginoon. Uri din po ng paggawa yun. Lahat po ng talent na meron tayo, kagaya po ni si Ate Julie, nagpapiano, di po ba? Music, marunong kang mag-gitara. Talent po, paggawa din po yun. Yung mga kumakanta, yung mga choir, hindi na rin po pinag-uusapan kung sintonado o hindi, di po ba? Ang importante, gumagawa po tayo para po sa ating Panginoong Yeshua. Ayun, di po ba mas masarap naman talaga na tayo po ay gumawa o gamitin po natin kung ano man po ang talentong meron tayo para po sa ministeryo, para po sa ubasan ng Panginoon. Kesa po gagamitin lang po natin to para sa mga makabundong bagay, para po sa ikadulugod ng tao, mas maganda na po ng talent po natin, gamitin po natin para sa ministeryo po ng Panginoon. So, tandaan po natin, yung una po, may obligasyon po tayo bilang mga manggagawa at meron po tayong trabaho gagawin. So, ano pa po ang mga dapat po nang maunawaan ng mga manggagawa? Pangalawa po, meron po tayong Panginoon o may boss na tinatawag na nagbibigay po ng instruction. Nagbibigay instruction at nagbibigay din po ng benepisyo. Di ba ba? Sabi po sa verse 3 to 7, at siya, lumabas siya muli ng alas 9 ng umaga at nakakita siya ng ibang patayo-tayo lamang sa palengke. Patayo-tayo lang hindi mo pwede sa ubasan, hindi mo pwede sa ministry, yung Kristiyano patayo-tayo lang. Alam niyo po, ngayon ko lang po nare-realize yung nakaupo ka lang dyan, hindi sa totoo lang po, wala pong umaga. Maganda po yung kikilos tayo, yung gagawa po tayo. Kaya po tinawag Panginoon, nakita po niya yung mga patayo-tayo lang. Ang sabi po, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan, bibigyan ko kayo ng karapatang upa. Di po ba? May upa. Yung ministeryo niya, umaga, may reward po. No? Sabi naman po sa verse 5, at pumunta sila, pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nung mag-aalas 12 ng tanghali at nung mag-aalas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Nung mag-aalas 5 na ng hapon, siya lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo kayo dito sa buong maghapon? Di mo ba? Nagtatanong po si Lord nagtatanong po siya, yung may-ari mo ng ubasan, yung Panginoon po natin. Nagtatanong po siya, bakit tayo tatayo-tayo lang? Alas 5 na po ng hapon yun, imagine niyo po yung iba po nagsimula po umaga. Umaga po siya tinawag sa ubasan. But still, kahit na late na, mayroon tinawag ng tanghali, hapon, kahit na late afternoon, may tinawag pa rin siya. Pinapunta po pa rin ni Yeshua sa ubasan para magtrabaho. At lahat po ng mga tinawag niya, pare-parehas po yun, may mga kontrata po, hindi lang basta tinawag, may kasunduan po yun, may deal, kumbaga. At ang deal niya po, bibigyan po sila ng karapatang upa o siguro po reward po na tinatawag. Ang sabi po sa verse 7, wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya sinabi niya, kung kayo, pumunta rin kayo sa aming ubasan. So, ano po ba ang nakikita natin na maaaring lesson po dito? Isipin niyo po yung mga alas 5 na tinawag. Para sa akin po, ang ibig sabihin po niya, di ba? Meron po tayong kanya-kanya calling. Hindi po natin masasabi, maaaring bata ka pa, di ba? Yung mga umaga, maaaring late na, yung medyo senior citizen ka na, o di ba yung nasa kaduluhan ka na ng may karamdaman ka, tsaka ka tinawag. Wala po tayong problema doon. Wala po tayong magagawa kung hindi po tinitingnan ng Panginoon kasi pare-parehas lang po yun. Kung tinawag po tayo, regardless po, wala pong oras, wala pong pinipili. So, ayun, meron po tayong tinatawag na Panginoon nga o boss na yun nga po, ibibigay na instruction at yung meron pong benepisyo. So, ano po ang pangatlo? Meron po ang Panginoong Yeshua po, meron po siyang pinagkakatiwalaan upang
Sabihin po kung ano po ang gusto po niyo mangyari. Ipagbigyan nyo sa mga manggagawa yung mga kanyang kagustuhan. Meron po siyang pinagkakatiwalaan. Sabi po sa verse 8. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ano po ba yung ibig sabihin ng meron siyang pinagkakatiwala? Ibig sabihin, meron po palang katiwala ng ubasan. Ang ibig sabihin po ng katiwala kumbaga sa literal na mundo, di po ba yung mga nagmamanage, manager, ano ba? Di ba, sa isang kumpanya, siguro yung yung officer in charge, gano'n, o pastor, mga pastor, mga leader po sa church, yun po yung mga katiwala, di po ba? So, yung mga katiwala po na yun, sila po yung siguro naatasan para magbigay o magpaalam sa atin na mga mananampalataya ng salita ng ating Panginoong Diyos. Verse 9, ang mga nagsimula na mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng iisang salaping tila. So, makikita po natin kung gaano po kamaawain, kung gaano po kabait kapag mahal ang ating Panginoon. Kasi isang pilang po binigay nyo sa alas 5. Kayo po, imagine niyo po kung may-ari po kayo ng, kunyari, ng company, kahit po yung mga simpleng mga laborer, o kunyari po yung mga construction worker, pag po pumasok ng alas 5, nagkuya ng alas 6, babayaran niyo po ba ng kung magkano yung daily na sahod? Ano po mararamdaman natin? Di ba parang lugi naman po yung nagpapagawa doon? Pero doon po natin nakita yung kabutihan po ni Yahweh. Ano po, kahit po tayo yung mga alas 5 na pumasok, yung mga late na, pantay-pantay po ang tingin po sa atin ng Panginoon. Napaka-equal po niya sa lahat. So, ayun po, pang-apat, meron po tayong Panginoon na mawain niya po at mahabagin. Ulitin ko po, hindi po pinag-uusapan yung oras Natandaan po ba natin yung story po ni Dimas? Si Dimas po ang pagkakaalam ko po sa kanya, yung kasama po siya ng ating Panginoon, yung nakapako po silang dalawa. Di po ba magnanakaw po si Dimas? Baga masamang tao po siya. Para nga po sa Lucas 23, verse 42 to 43. Lucas 23, 42 to 43. Basahin po natin. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita kayo sa paraiso. Ayun po medyo nagsisearch lang naman din po ako ng tungkol talaga dito sa scripture. Pero nung nakita ko parang nakakakilabot po, kasi masamang tao po si Dimas Siya po talaga ini-execute. Hindi po kagaya ni Jesus na false po yung mga accusations sa kanya. Pero si Dimas po talaga, masamang tao po siya mamatay na siya, pero ipinakita po dito, di ba? Kapag po tayo ay nananampalataya totoo, si Yahweh lamang po nakakakita ng puso natin. Di mo ba? Ano po nangyari? Niligtas po siya. Di mo ba nakaka-inspire? Aanhin mo yung nananampalataya ka ng sobrang tagal, pero hindi mo naman ipinabubuhay. Pero yung tao, si Dimas, naligtas po siya. Ang sarap din po maging yung kaligtasan lang, pero huwag tayo gagawa naman sa kapagulan. Ayun. So, sa verse 10 po, nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-isang salaping bilang. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan.
So kung iisipin po natin, parang may karapatan naman po sa mundo po, ano, sa tunay na buhay po natin, sa mundo ng tao, parang may karapatan naman po talagang magreklamo. Ano? Kasi yun naman nga po mga nauna, maaga pa lang po nagtatrabaho na no? Kaya lang po, sa mundo po ng tao yun. Di po ba? Sa mundo po ng tao, kung sino po yung mas nagtatrabaho ng sapat o yung mas matagal po yung trabaho, yun po yung matagal binabayaran. Kaya po nagreklamo sila, kung labor practice po ang pag-uusapan, siguro, pero dahil po iba po ang batas ng ating Panginoong Yahweh, hindi po. Kumbaga sa kanya, regardless nga po ng oras, pantay-pantay lang. So, parang nagtatampo nga yung mga nauna, parang unfair ka. Gano'n, pare-parehas lang kami ng binayad. So, dapat kami may extra bonus. Kami nagpakainit pa sila nung alas 5 na, patapos na yung araw, tsaka nang pumasok. Di po ba? Sa verse 12 po, sabi po, no? Sinabi nila, isang oras lamang nagtrabaho mga ito, na huling dumating samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pare-pareho ang aming upa? So, hindi po kasi natin pwedeng questionin talaga ang Panginoon. Kung isa po siguro tayo po, naiisip po natin, bakit gano'n? Tayo yung mas maraming ginagawang paglilingkod, tayo yung mas nagbibigay, pero bakit tayo yung dinadapukan? Bakit tayo yung nagkakaroon ng maraming pagsubok? Di ba? Normal po yun na nagiging question, pero ang sabi nga po, basta sundin lang po natin kung ano po yung sasalita niya. At ang reward naman po nun, wala naman pong halaga. At the end of the day, yung kaligtasan po, yun po ang pinakamahalaga. Yun po ang nag-reward pag nakuha po natin yan. Mayaman ka man, mahirap ka man, di po ba? Yung kaligtasan, yun po yung pinakamahalaga po sa atin. Sumagot ang may-ari ng mabasa, verse 13. Sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadagan. Hindi ba't pumayag ka sa salaping pilak? Ayun nga po, may kasunduan naman po talaga sila in the first place, di po ba? Kaya kung tutuusin, wala po namang, hindi sila nalugi dahil may kontrata nga, kinontrata naman sila. Kinontrata naman sila, sinabi naman na bibigyan kita ng isang denaryo, magtrabaho ka sa akin, maghapon, pumayag ka, tapos. Diba? So sa verse 14, kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo ang ibig? Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ng nahuli ng tulad na binayad ko sa iyo? Di mo ba? Wala lang po talaga tayong magagawa. Sobrang napakabuti lang po ng ating Panginoon. Di mo ba po tayong question sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga kapwa? Dapat po matuwa po tayo pagka nakakakuha po ng mga blessings, mga pagpapala po yung kapwa natin. Bagkus na, di mo ba, mapag-input yung puso natin, ipagpasalamat po natin kung ano po yung meron po tayo. Sabi po sa verse 15, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? At sabi po sa verse 16, napakabilis lang din po ng ating sinalakay na to, pero hopefully po di po ba, pumapasok naman sa atin yung point. At sinabi ni Jesus, ang nahuli ay mauuna at ang nauna ay mauuli. So, ang lesson po ng ating pinag-aralan po na yun, di po ba? Tanggapin po natin at magpasalamat po tayo kung ano po ang binigay sa atin ng Panginoong Yahweh. Yun po. Tapos, dapat po, huwag siguro po tayong magkukumpara, stop comparing, huwag po tayong maiingit. Maging masaya nga po tayo sa nakikita po natin sa paligid natin, sa mga kapwa po natin, kung nagtatagumpay po yung kapwa natin, matuwa po tayo, maging masaya po tayo. Baka po kasi yung alas 5 na pumasok, yung ginawa pong trabaho ng isang oras, dahil kayo pag-2 araw, baka po ganun Yung pumasok naman po ng umaga, baka maghapon yung baka tumambay lang naman po, Kaya siguro pare-parehas lang po ng binayad. So, ang mahalaga po, pare-parehas lang po ang kaligtasan natin. Nauna ka mananampalataya, last minute ka mananampalataya. Ang mahalaga po, ang Panginoong Yahweh, siya lang po ang nakakabasa
ng puso natin. Kung tayo ba talaga yung tunay na gumagawa at naglilingkod. Yun po ang number one. At saka kung tutuusin po, no? Sa binasa po natin yung scripture, di po ba ang dapat pong unang-unang magreklamo dyan yung pong may-ari ng ubasan? Siya po kasi lugi siya. Dahil sobra po siya sa sobra po siya sa bayad sa labor, ano po. Isipin mo, nasihin ko, tapos ikaw ang nagreklamo, hindi naman ikaw yung nagbayad. Nakuha mo naman yung para sa'yo, magreklamo ka pa. Ang Panginoong nangyari po, siya dapat ang number one ng reklamo doon. Kaya alam po kasi, yun nga po, napaka-mabait po, mapagmahal, di po ba? Graceful po ang ating Panginoong Yahweh. Kaya po ganoon. So, mga brothers and sisters, bilang manggagawa o katiwala ng ating Panginoon sa kanyang ubasan, gusto niya na pinakagusto niya mangyayari, magampanan po natin ng tama kung ano po yung mga ipinabutos o trabaho na ibinibigay po na sa atin. Nagawin natin, di po ba yung mga obligasyon? Kasi at the end of the day po, sabi ko nga po sa inyo, ang number one po natin maging goal o maging target, yung maligtas po tayo, yung makuha po natin yung salvation. Yun po ang pinakamahalaga. At lagi po natin tatandaan, kapag ka po tayo dumadaan sa ano-ano mga pagsubok o problema, tandaan po natin may mga katiwala po ang Panginoon. Nandiyan po ang mga leaders ng churches, nandiyan po si pastor. Pwede po tayo kumusunta, di po ba? Nandiyan po sila para i-guide po tayo na manitama po ang mga landasin po natin sa buhay. So, ulitin po natin, kung tayo naman po ay gumagawa ng mabuti, huwag po tayong mag-aalala. Yung pagpapagal po natin, yan po, sigurado po ako, hindi po masasayang. Yan po ay walang bayad, pero may sukulit. Di mo ba? So, huwag po tayo magsasawa na gumawa ng mabuti. So, ang mga dapat po natin, ulitin po sa inyo, mga dapat po natin maunawa sa Ministeryo ng Panginoon. Una po, may obligasyon tayo, kung may trabaho po tayong gagawin. Pangalawa, may Panginoon po tayo, o boss, na nagbibigay ng instruction at benepisyo. Pangatlo po, may pinagkakatiwalaan na po ang Panginoon upang ipagbigay alam sa manggagawa ang kanyang mga kagustuhan. At ang panghuli, may Panginoon po tayo na maawain at makamagin. So, medyo maiksi lang po talaga to. Imbis nga po na tapusin natin, imbis po na tayo magkumparahan sa bawat isa, pinakamaganda po natin gawin, i-worship na lang po natin si Lord. So tapusin po natin itong preaching na sa isang awit para i-worship po si it's all